Asan na si Sandro? Ayan. Ayan, ban ka na. Sige. Ayan. Pakitin natin si Michael Ferraran. Hello, hello, sir. Hello, welcome back. Thank you. Thank you, Paul, Madam. How are Mhm. you? We're very glad that I've seen you okay. Mm. Thank you sa especially kang Queen Ka Moisture for Mm. all her investigative what do you call this analysis Yes. of all the con, and it really helped Mm. a lot of us to understand the case. And yeah, I think tama si Queen Ka Moisture about last year that we were at that time we were shouting about how the AFP and PNP are not Mm. doing anything, but because we were not at that point, but now we are at this point. There's no turning Mm. back, guaranteed. And I Correct. think I think they really pushed the button. And I Mm. would also agree also with regards that this is an optics for the ICC. We're in, especially with the geopolitics, that to get that their credibility in the world stage. Hello, Queen Mm. Nasa bank ka? Kamoisture. I'm Where your, I'm where I'm from nas Uzami City, UK. Oo. okay. Na Yeah. Asami naalala kita City, Yes. tanong Yes. mo This is my diyan third. tanong niyo sa kanya Paruhi. ang kondisyon ng Osami City before PRRD. Yeah, yeah. Oo. I Kasi think I've mentioned this on our. nag-aaralan about it before, eh, 'di ba? Yeah, yeah, yeah. Kwento ka na. I mentioned this, and even funny now because the two guys that yung na sa voice, the voice nga na actor, si Yeah, he's Stefarino, and also this other guy before that na naging Big Brother or something. mm. And then what they call this? Sabi niya nag-respond kasi sila dito. Nag-respond na sila ng deserve. Eh nauting kay lahat, nabulabog sila lahat na Mm. they came from the Paruhinog. Especially Oo. especially si Safurino, that her mom, his mom, and Mm. his dad was really in the Kuratong Balileng, what do you call this, off, inner circle, core circle. Mm. So Oo. na-expose talaga sila. So yeah, and yeah, like I said, with regards to the optics sa ICC, this is the optics of the ICC. They really want to redeem it. That's why when, especially again, thank you very much, Queen Ka Moisture, na na you expose it, na how the government has actively uh, communicated to the ICC, and it was really accelerated because they're running out of funding and they're running out of credibility and everything. So unfortunately, Trump is not on their side. So isa yung bagay na yan. But I think, like I said, we just hope and pray na, because it's been a stressful week for everybody. It's really been a Mm. stressful week for everybody. I just posted earlier a video of me and my wife was just talking, and then my wife was just crying and watching the interviews, and because it's not only about Tatay Diggs now anymore. This is the fight against a Filipino president who betrayed his country. And I think this is a really big deal. And to top it off earlier, especially knowing that they really want to create this chaos and divide. Kasi in-appoint pa nila yung bagong new chief ng BARM without even consenting and everything. So there's so much. I think they're really getting hell bent in doing martial law. Then aside pa dyan, I think si Lisa Marcos also is still questionable. She's has a very difficult predicament down there. It would be a diplomatic disaster or PR Mm. disaster, knowing what she's in. And then also, this everything shows how incompetent Marcos is. Mm. Because he is just following orders. He couldn't even talk properly. Wala siyang masabing tama. And
And lastly, I'm just gonna say this. Lahat na nag-traidor sa Pilipino, si Anyo, Remulla, all of you guys are marked forever beyond your grave. You have betrayed the Filipino people. Masakit to sa Pilipino, hindi to matatanggal sa kwan. And also thank you also BBM for just putting us on a world stage. This is the change that the drastic change that we really need. Kuya, kaya nga, Yes. the people that we should be talking to right now are no longer Filipinos. We cannot, alam na natin na maraming supporters si PRRD. We don't need to convince Yeah, anyone. exactly. Alam na mga Pilipino kung ano nangyari nung panahon niya. Alamin nyo, kaya nga ang taas ng approval rating eh. So Yeah. the next step now is to actually talk to your foreigner friends when they That- ask you. And When they ask you, tell them everything that's happening, what's going on, and yeah, ganon. Ako talaga, yun Yeah, talaga correct. ang totoong laban. Kasi Duterte now is going to be a historical figure. Okay? Yeah. Global historical figure. Ako sinasabi ko, they may convict Duterte in the present, but Duterte will be acquitted by history. Exactly. And like I said, even throughout this especially yung nagpipick na yung problem natin ngayon, I knew already that we really need to highlight this to the international audience because they are so blinded when engulfed with mainstream propaganda, left and right, with all the funded Western NGOs na aligned sa NED. And yeah, I think it's the foreign. This is the time where OFW should work hand in hand to comment to all media outlets, foreign media outlets, and explain to them. Hypocrite, baka gusto mong umakyat. Baka gusto mong makipag-usap dito at umakyat, pwede kang umakyat, hypocrite. Sabi niya kasi nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 kaya mahirap i-apply ang Article 50. Pero si Duterte ginawa ang alleged crime against humanity before 2019. Nakakatawa yung statement mo, pero kung gusto mong umakyat, bibigyan kita ng oras. Yeah, exactly. I think it's important we discuss this so that we can highlight everything. May konteksto lahat ba? True, ayan. Mikael, meron ka pang gustong, naalala kita Mikael, kasi kanina doon sa TikTok, meron akong nakausap na yung yung nangyari daw sa mga paruhinog, hindi naman daw yun siya. Ay, Maris, yung audio mo may nagba-bounce. Okay po, sige. Oo, yung TV mo yata or yung cellphone mo or whatever, ayan, okay. So, sabi gano'n nung cynic yung bata parang sabi niya, hindi ako naniniwala yung nangyari naman sa paruhinog, hindi natin sigurado kung shootout talaga yun. Hindi yata niya alam kung gaano karami ang baril ng mga paruhinog. Ay, my God, Joey. Back in the days, Joey, kahit military, papunta pa lang sila sa Dipolog, sa region, sa island mismo ng Northern Mindanao. Wala na, nakatago na yun mga sila. Hindi nga sila maka-raid eh. Hindi nga ma-raid yan sila eh. Tahimik lahat. And sad to say now ngayon, Ma'am Joey, is mas malala yung governor namin ngayon at saka yung nakahawak ngayon. Kasi dikit masyado sa Marcoses. So everything is funded with the ayuda. Kaya wala kaming rally sa province namin. Wala kaming rally, walang sabi ko, anak ng puta. Pinipigilan ko na lang sarili ko kasi alam mo na may pangkabuhayan tayo showcase doon na ayaw natin makuha yung mga kuha natin. Sa national stage na ako kasi this is the national area. Hindi mo na ako makokontrol in terms of national pride. Iba na to, iba nang usapan to. I will do anything to protect the sovereignty of our country. Anyway, thank you again for remembering me and hopefully we can chat again. Thank you. Sure. Yeah. Anytime. Thank you, Queen Kamoisture.
Ay, yung mga taga-London, mag-organize kayo sa September 23 or earlier. Sa Birmingham, go-organize ako sa Birmingham. Hindi, we need to be in The Hague. Alam mo yon, kailangan ng warm bodies. Sa Hague, sa Hague. Alam mo yon, kasi we need to show force, we need to show force dyan. Kasi, naiyak tuloy ako. Hindi tayo iniwan ni PRRD. Yeah, hindi nga eh. That's how painful it is. That's how painful it is because he did everything for us. He didn't ask for anything. He didn't ask. Hindi nga niya pinagyayabang eh. Hindi nga niya pinagyayabang lahat eh. Yung mga stories ngayon na lumalabas na yung tinulungan niya, he didn't ask for recognition or acknowledgement. Wala. It's just stories confirmed from families who are very thankful of him. Pero tayo, and sad to say, makikita mo talaga yung I have friends that they're just laughing. I unfriend ko agad diretso kasi I know already their patriotism is not the national interest. It's only their self. I think it's already misaligned. And like I said, I always said, I'm not in love with Tate Digong. I've never been. I knew about his story. We know all about a lot of his story, but coming from a political family as well, we look for this role model. We always look for role models, and we look for leadership and governance, good governance. It just so happens Tate Digong showed it to us. It just so happens he gave us the light. He gave us hope. Tate Digong is a symbol of hope for our future, and we can do that together. And I think this is the paradigm that we really need now. The paradigm of shifting all this. Kasi like earlier, Sas was saying, lumabas na talaga, nakita natin yung kulay ng left. Nakita ang kulay ng pink. Nakita na natin ang kulay ng mga politicians. It's time to bin them. Ilagay na natin sila sa ilagay na natin sa Come on, no ifs and buts. Everything, Cayetano, whatever, ngayon lang kayo nag-uumpisa, nag-uusap, you're commenting because you already see the uproar. But that's too late. Where were you? Where were you? Where were you? Were you at the Villamor Air Base gate? Were you there? Nandun ba kayo? Nandun ba kayo? Helping Bongo, helping the notary guy nga mapirmahan yung Alam mo, gusto ko lang before, sorry to interrupt you, Mika. Yeah, it's okay. Meron lang ako gustong i-shout out. I never expected this. Journalist siya sa isang anti-Duterte na pahayagan. Yeah. Kinontak ako. Gulat nga ako. Hinahanap ako. Nasaan ka na? Kasi di ba suspended? Suspended ako. So, hinahanap ako. Sabi niya, Sas, where are you? Ganyan. We're waiting for your live. Ganyan. Sabi niya, hindi ako I cannot comment in your post. Kasi nga, because I work. Tapos, nung ginugol ko kung sino siya, girl. Editor siya ng isa siya sa mga editor. Mamili na kayo kung anong klaseng editor ng isang kilalang anti-Duterte ng pahayagan. Hindi tabloid, major broadsheet. Yun na lang. Hindi tabloid, kundi major broadsheet. Nagulat na nga ako, sabi ko, baka kasama kayo sa 127 million na po habang nag-uusap tayo. Baka kasama kayo sa 127 million na reach. Na hindi niyo ako pina-follow kasi nga kinahihiya niyo ako. Charot. Oo. Pero binabasa ka parate. Ganun naman yan di ba? Pag halimbawa lalo na kung karamihan sa yung maano ba sila? Ma-ostracize ba sila? May mga ganyan, di ba, na itatago, ako, guilty pleasure. May mga guilty pleasure. Tapos itatago nyo na, alam mo, binabasa. Pero yun yung mga tipong, Joey,
alam mo may sasabihin sa akin sikreto, huwag mo akong ikakahiya, pero huwag mo sasabihin sa kanila kasi nakakahiya. Tapos sabihin sa kanila, tanong mo, Joey, ano yun? Go. Ano? Alam mo, binabasa ko si Sas. Pinapalo ko. Tapos ikaw naman, oh my God, ako rin pinapalo ko. Ganon yan. Tigilan niyo ako. Bex, yan naman yung pangarap mo, Bex, di ba maging guilty pleasure? Yeah. Guilty. Yung mga, hindi mapigil, pero sarap na sarap. Exactly. Diyan yung masarap. Diyan yung matamis. Oo, di ba? Correct. Alam nyo, para akong porn. Yes. Hindi yung pagmamayabang na nanonood kayo ng porn, pero sarap. Pero ginagawa ko gabi-gabi bago matulog. Yes, ganyan yan. Hindi nyo pa, unless talagang makapal yung mukha mo at wala ka talagang, ipagmamayabang mo talaga, yung nanonood ako ng porn kagabi, ganyan. Wala naman nagaganon unless talagang garapal ka. So, ako ang porn sa buhay nyo. Ayaw nyong aminin na pinanonood nyo ako, sinusundan nyo ako. Pero, enjoy kayo. Same goes with Ma'am Joey. Guilty pleasure. Guilty pleasure. Kasi tama ka talaga dyan. Ang dami dyan. Nagulat ako eh. Sabi ko, guilty pleasure. Di ba? Binabasa nyo ako. Halimbawa, yung parang chief of staff daw dati ni Marcos, ganyan. Sabi niya, fake daw yung sinasabi ko, ganyan. Tapos, lahat daw ng pinopost ko fake. Paano fake yung 42 yung nasa Toronto Fares? Kung sabihin lahat ng sinabi ko fake, kung lahat ng sinabi ko fake, binabasa mo ko. Kachot lang. Ba't mo binabasa? Diba? Ba't mo binabasa? Kasi ako, halimbawa, marami akong hindi binabasa kasi talagang alam kong wala akong matututunan sa kanila. Hindi ko binabasa. Hello, Kamoisture. Mrs. Karen. Fighting. Fighting. Kasi itong mga to, naiintindihan ko yan. Naiintindihan nila ako. Naiintindihan ko kayo, naiintindihan nyo ako. Dahil pare-pareho tayo ng buhay. Lahat tayo, mga ordinaryong Filipino, like yung mga OFWs, alam ko yung buhay nila. Alam ko paano sila umangat dyan, paano nagsimula. Ngayon, kung hindi ka mo dinanas, yung mga dinanas na mga to, ako kasi dinanas ko lahat. Dinanas ko walang kinakain. Dinanas ko kumakain ng leftover food. Yeah. Expired pa. Dumating ka sa point na yung nung nakatira ka sa Sub-Saharan, sa Southern Europe, nung nakatira ka sa Southern Europe, na-experience mo bang kumain ng Southern Europe delicacy na pagpag? Ay, hindi naman pagpag. Yung leftover food lang naman ng food leftover court. Fresh food pa yun, girl. Marami, kasi grabe ang food waste ng mga Pilipino sa food court na hindi naubos. So, yun ang kakainin mo, di ba? And naranasan ko matulog sa Luneta dahil wala akong bahay kasi nga pinapili ako ng let's not talk about it. Di ba, naranasan ko yung hirap ng buhay. Kaya alam ko yung tumira ako sa ordinaryong street sa Manila na may looban. Kayo ba na nagsasalita ngayon dyan, alam nyo ibig sabihin ng looban, kayo mga camping. Nagiging issue lang sa inyo yung looban pag may natitegi. Kaya nga ang tatanong, pag may natitegi na mga ganyang neighborhood, dahil tumira ako sa mga ganyang neighborhood, ang unang-una kong tatanungin, kakausapin ko mga kapitbahay. Kaya kita mo si Aling Sheila, nabuko ng kapitbahay. Oh my God, yung grabe, ang daming lumalabas. Ang daming nagsispeak out na ginagamit yung mga pictures. It's so... True, nauubos na. Ayan. Si J. Matthew, sabi ni J. Matthew, ako lumaki sa looban. J. Matthew, tama ako o mali? Alam ng mga taga-looban kung sino ang dealer, sino ang snatcher, sino ang kriminal. You cannot hide these things sa mga ganyang lugar. Kaya, pag ganyan, kakausapin mo ang mga kapitbahay. Sabi ni Hypocrite, mga kapitbahay pa mismo nagsuplong niyan, looban. Naku, for sure. Susumbong kita. Tama, Jay? Correct. Sabi ni Hypocrite, di naman po siguro kailangan umakyat dyan to prove my point. Yun nga yung problema, Hypocrite, wala kang point. Kaya namin pinapaakyat kasi gusto naming maintindihan yung sinasabi mo kasi barag-barag yung sinasabi mo. Ano bang point niya?
Sabi niya parang, hindi raw mag-a-apply yung Article 59 kasi hindi raw tayo member ng ICC. Pero yung mga crimes daw, yung mga alleged crimes daw, napatunayan. Hindi ko maintindihan yung point niya. Wag na. Wala namang point. Wala na yan. Wala na yan. There's Wala na yan. talo na Bangag yan. Bangag na yan. Ayun. But Bangag. anyway, hypocrite. Sa totoo lang, bibigyan kita ng oras pag umakyat ka. Pero kung comment lang yung gagawin mo dyan and bala ka sa buhay mo dyan. Ayun. Kung gusto mong panindigan yung punto mo, umakyat ka para matapang. Ayun. Anyway, bigyan natin ng moment si Maris. Hello, Maris. Yeah. Okay. Ayan. Hello, good evening po dyan sa Pilipinas. Good evening. Opo, afternoon po dito sa the Netherlands. Ay, ayan. Taga the Netherlands. Oh, Netherlands. Opo. Actually, may pagtitipon po kami kahapon sa The Hague. And kasama po namin sila Spock Roque at saka si Senator Ruben, nanginginig po. Robin Padilla. Opo. And ang saya po kasi parang ang dami po namin at may gusto lang po ako i-share na experience na parang na-realize ko po talaga yung kahalagahan ng mga ganitong pagtitipon dito sa ibang bansa. Kasi kahapon po habang kumakain po kami sa isang sulok, may dalawang may Dutch couple na lumapit sa amin. At nagtatanong po na sabi niya, anong plug yung nakawagayway dito? Sabi nung Dutch couple po. Tapos sabi po ng kasama ko, ay Philippines flag po yan. Tapos nagtanong po yung babae, sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Sabi niya. Tapos ang sabi po nung kasama ko, ay nandito po kami to support President Duterte. And he's a good man, that's why we're here to support him. Parang ganun yung sagot ng kasama ko. Tapos, sumagot po yung Dutch na lalaki. Tapos, ay parang hindi po nila naiintindihan yung sabi ng kasama ko. Tapos sabi ko po sa kanya, yung former president po kasi namin sa Pilipinas na sa ICC Detention Center. Tapos bigla po sumagot yung lalaki, sabi niya, ay, oo, yung nasa news na tapos naka-action po siya na parang bumabarel. Tapos niya yung nasa news na parang yung pumapatay daw, parang gano'n po yung sagot niya. Tapos sumagot po ako, sabi ko, ay hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo at ginawa niya po lang yon para maging safe po ang Pilipinas. At naging hard po siya sa mga kriminal. At ginawa niya po yan at ginawa po niya lahat para maging safe po ang mga Pilipino sa Pilipinas. Tapos naging ko po doon, na-realize ko po talaga na pasensya na po talagang nanginginig kasi ako kasi awang-awa po talaga ako kaya kay President Duterte po at saka kay BP talagang haggard po yung parang talaga yung iba po talaga yung pakiramdam. Pero na-realize ko po talaga at sana sa mga kababayan ko po na nandito sa Europe at sa ibang sulok ng mundo na makisali po tayo sa lahat ng pagtitipon dahil mahalaga po mahalaga yung pagtitipon at maipakita po talaga natin yung mensahe at masabi po natin sa mga katulad ng nakausap namin kahapon po sa The Hague nung couple na masabi natin kung ano po talaga yung totoong nangyayari sa Pilipinas at sino po talaga si President Duterte. Yun lang po. Yeah. Correct. Commendable. Yes. Thank you po. Yes, and nandito po kami and sa lahat po na kung mayroon dito mga nanonood kay Miss Joey sa 23 po may meet and greet po ulit. At kung sino pong pumunta sa The Hague po ulit. At kasama po namin ulit si BP. So, yun lang po, Miss Joey. Hindi, ganito Yung mga Pilipino sa Europa, kasi kayo talaga ang frontline defense. Opo. Kasi baka pwede kasing, halimbawa lalo na yung manggagaling sa baka pwede kami mag-chip in, no? Kung may pangangailangan kayo, mura lang naman ang Flixbus. So, lalo na yung mga nasa malalayo, no? Yung mga nasa Netherlands, Diyos ko dahil, magkano lang naman ang tram, tigilan nyo ako. Kayang-kaya naman po, Miss As. Kayang-kaya sa bulsa yan. Pumunta ng Dahig, magkano lang yan mula, mura lang yan, tigilan nyo ako. Pero yung mga manggagaling sa labas, baka naman pwede kami mag-chip in. Ako mag-chip in ako, no? Baka, yung mga, kasi yung Flixbus kasi, Joey,
Pag binook mo yan in advance, medyo makakatsamba ka pa dyan minsan ng mga 19 euros ng balikan. Diba, aminin nyo, wag na kayo magmaganda kung yun lang naman. Diba? So, yung mga nasa Netherlands, mag-offer naman kayo ng baka pwede kayo mag-offer ng couch sa mga pupuntang galing ibang lugar sa Europa para menos gastos ba? Menos gastos. Actually, nakakatuwa po talaga kahapon. Ang dami po namin doon. Yung iba po, iba-ibang iba-iba. May galing UK po, may galing France, at saka sa Belgium. Nakakatuwa po kahapon kasi yung iba talagang pumunta doon, nag-book po ng hotel para lang po makisali po doon sa gathering kahapon. At makikita mo talaga yung pagmamahal at suporta po talaga nila kay President. Pero ako po yung realization ko talaga kahapon, tuwang-tuwa po ako na kahit paano may dalawang banyaga po kaming nakausap at napaliwanagan po namin kung sino po talaga si President Duterte at ano talaga totoong nangyayari sa At sa totoo lang yan ang dapat nating trabahuhin, ano? Yan yung dapat nating trabahuhin, Ma'am Maris, eh. Opo. We need to be the foreign relations. Tayo yung foreign relations. Kasi ang yung balita dito kahit saan ka, pupunta ka sa ospital, pupunta ka pag nakabukas po yung TV, makikita mo po yung mga negative news po dito na yung mga binabalita nila about po kay PRRD, yung katulad ng 25 to 30,000 na pinapatay. Ako po talaga pag may katabi ako at nanonood kami ng balita, pagkatapos po pinapaliwanag ko po talaga at sinasabi ko hindi po yan totoo. Tapos sinasabi ko po, pinapaniwala ko po talaga na sa amin 80 to 90% po talaga para po kami kay PRRD. Ganun po siya ganun po siya kabuti po na presidente. Maris, nakita mo ba yung yung petition? Opo. Yeah, Senate too. Naka po yun, Maris, sa mga group chat po namin. Maris, yun ang pabasa mo sa mga foreigners. Kaya ko siya ginawang English para pwede nyo siyang pakita. Kasi nandun na lahat ng facts, no? Para maintindihan nila, nandun na yung mga facts. Kaya hindi mo na kailangang mahirapang mag-explain. Pabasa mo na lang, sabi mo, ito, tingnan mo. Kung sige po, siguro sa susunod po, misas ng namin, baka mag-print po kami at kung may mga magtatanong po ng mga lalapit sa amin, ibibigay po siguro namin at yung yes, exactly. So Joey, ano mo sa screen yung highlight petition. Opo, at isi-send ko rin po sa mga group chat namin kasi may mga group chat po kami dito at ito po yung ko po sa kanila na magpe-print po kami sa isi-send po sa akin para maibigay po namin kasi para po sa akin mahalaga po talaga na malaman ng mga banyaga na ito na mabuti po yung presidente ng Pilipinas na si PRRD po. Correct. Sige, Joey, alis na rin ako para makaakyat yung iba. Bigyan natin ng space yung ibang ibang mga. Thank you, Queen Ka-Moisture, Miss Joey, Maurice, thank you. God bless, God bless. Visit parate. Ayan. Yeah. Thank you. Okay. Thank you very much. Ayan. Okay, thank you. Bye. Okay. So, ayan lang po, Miss Joey. Maraming salamat po. At Mrs. malaking tulong po talaga yung mga pinopost niyo po sa At nagkakaroon din po talaga kami ng yung so ilan na siya? Ilan na siya ba ngayon? Nasa 400,026 na, ganon? 400 plus thousand. Approaching 500,000 signature. Approaching 500,000. Ano po kasi ito verified signature to. I believe kailangan mo siyang, nagpupirma ka ba nito, Joey? Kailangan mo siyang i-verify through your email, di ba? Yung signature or something. So makikita niyo yan, March 14 po siya sinimulan. Approaching 500,000 na po tayo. So, hindi malayo itong aabot tayo ng 1 million. Kung ipakita mo muna, girl. Teka, nawawala. Wait. Asan na yun? Pakita mo rin yung QR code. Oo nga Ba't nawala? Saka yung mga sa ibang bansa, yung mga nasa Middle East, hindi kasi accessible ang change.org. Gumamit kayo ng VPN.
Ayan. I-click nyo na yung ano ha, yung QR code. Ayan. Scan. Bakit wala? Ba't hindi lumalabas? Ayan ang QR code, oh. Ayan na. Okay, ayan na pala. Ayan. Tapos, Okay. Yan po ang petition, online petition. So, nandyan na yung lahat ng facts para hindi na kayo mahirapang mag-explain sa mga banyaga. So, nandun na ang pointers, okay? Para malaman ng mga banyaga kung bakit sinusuportahan at anong nangyayari sa Pilipinas. Okay? So, basahin nyo muna para meron kayong, para may laman yung pag-discuss nyo sa mga banyaga na hindi lang yung hindi totoo yan, ganyan, or so, now, meron na siyang laman. Yung purpose ng donation, hindi mo kailangan mag-donate. Ang ano kasi yun sa donation, yun sa change.org yan. Oo, hindi yun para sa petition. Hindi yun para sa petition itself. Ang ano niyan, di ba parang ang choices ata donate? Kasi ang ano niyan, para ma-promote. Yung isang po-promote mo, share, di ba meron din ano, donate, share, or whatever. Hindi mo kailangan mag-donate. Kung gusto mo mag-donate, ibig sabihin niya, mas mabuboost yung petition. Wala po na po. Free hosting kasi yung change.org. So, umaasa sila sa mga donation para ma-boost yung mga petition. Ayan. So walang donation. Na hindi mo kailangan mag-donate. You don't need to donate. You need to share. Ay, teka, mas maganda yung ano mas maganda yung at teka lang, Tita Maris, yung audio niyo po. Nagba-bounce po yung audio namin sa ano niyo. Opo. Ayan, thank you. Ayan. Ito yung, teka pa, mas maganda tong shinare ko kanina na ano Teka lang ha. Naka-post din ito sa wall ko. Ayan, ito mas maganda. Ayan. Okay. Ayan, ito. Yan. Ayan, okay. Ayan, go. So, i-download mo yung info card na to. Tita Maris, may ano po, ayan. Pagka po, meron po yata kayo nakabukas na speaker dyan. Okay, sige, sandali lang po. Ayan, okay. Thank you. Ayun. So, anyway, yan. I-download nyo yung picture, tapos yan yung ipag-share nyo sa mga friends and families. Ayan. Okay. Anyway, hello, Paupe. Hello, Miss Joey. Good evening po. Hello, good evening. Nakakita po ako sa inyo before, yung ako si tindera ng suka. Last time nag-usap yung before yung RSP PRRD. Okay.